Mga kabukid, for today's video, nandito tayo ngayon sa Barangay Estado National High School at nandito kami para gagawa kami ng project na tinatawag na travel vlog at pupunta kami sa Purok Balmel, Barangay Estado, Victoria City. At ito pala yung mga kasama ko, siya si Adrian Cruz. at siya si Meryl Saludis. at siya si John Manuel Cervlora. So yun guys, samahan nyo kami dahil pupunta kami at God bless. Hello guys, papunta na po kami sa area ni Sir Aldrin at magsisimula na kayo mag-interview sa kanya. So yun guys, good morning mga kabukid. Nandito na kami sa area kung saan gagawa kami ng travel vlog. Nandito kami sa Purok Balmel, Barangay Estado, Hacienda Mime. At ito na yung mga kasama ko. Nandito na sila. Na mga haggard na kasi medyo malayo yung travel namin. At dito magsisimula tayo ngayong umaga. Tatanungin natin yung may-ari ng farm na Sustainable Agriculture Farm. Tara, samahan nyo kami. First is yung BSF. Good day mga kabukid, nandito pala tayo sa farm ni Sir Aldrin. Tara, tanongin natin si Sir. Anong area to, Sir? Ito yung BSA facilities natin dito. Sir, ilang taon na kayo nag-aalaga ng BSF? Mga isang taon pa lang. Para saan yung BSF, Sir? Ang BSF ay ginagamit natin na para sa pagkain ng mga alaga nating hayop tulad ng manok, itik at sa mga isda. May pera ba sa BSF, Sir? Kapag hindi tayo bumibili ng mga feeds ng mga kumpanya, gumagamit tayo ng BSF, makalis tayo at makakaroon tayo ng profit dito. Anong kinakain ng BSF, Sir? Yung kinakain ng ating mga BSF ay ang mga basurang nabubulok na hindi na kailangan sa bahay natin. Paano mo masasabi na sustainable agriculture yung farm mo, Sir? Kasi yung BSF, ang trust nito ay ginagamit kong abono sa ating mga tanim at saka yung larva ay pinapakain natin sa mga alaga nating hayop at kumikita tayo dito. Next naman is yung poultry ni Sir Aldrin. Tinatawag natin yung breeding pen ng ating mga alagang manok. Ilang taon ka nang nag-aalaga ng manok, Sir? Mga 2 taon na. Anong klaseng manok to, Sir? Ito yung tinatawag na darag. May pera bang sa pag-alaga ng manok, Sir? Mayroon namang pira sa pag-alaga ng manok kasi itlog pa lang 30 pesos ng bintahan namin. Saka sisiyo 1 day old, 100 yung bintahan namin dito. Paano mo masasabi na sustainable agriculture yung farm mo? Yung manok natin, yung mga dumi nila ay ginagawa natin fertilizer sa ating mga halaman. At saka yung kita naman natin dito, yung ginagamit natin. Next area is yung gulay ni Sir Aldrin. Good day mga kabukid, nandito pa rin tayo sa farm ng Sustainable Agriculture. Morning ma'am. Morning sir, anong area to sir? Ito yung pinagtataniman natin ng mga gulay natin. Ilang taon ka na po dito nagtatanim? Mga 2 years pa lang po. Anong mga tanim niyo dito sir? Mga ampalaya, kamatis, bell pepper, cucumber, saka iba pang gulay dito. Paano magtanim sir? Magtanim, first step, mag-prepare ka ng lupa, gumawa ka ng mga punla, at tamang timing sa panahon. May pera ba sa pagtatanim nito sir ng mga gulay? Meron namang pera tulad ng ampalaya. Kapag nagtanim ka nito ng maramihan at kumuha ka ng 6 hanggang 10 kilo bawat puno, ay magkakaroon ka rin ng kita. Paano po masasabi na sustainable ang agriculture yung farm niyo sir? Kasi yung ginagamit natin dito ay mga organic matters tulad ng ikot ng manok at saka mga makukuha nating pataba mula sa ating ginagawang mga project dito. So yun, good morning mga kabukid. Patapos na po tayo sa ating travel vlog at
So yun, ang una na area natin kanina is BSF, matatawag na Sustainable Agriculture talaga siya kasi yung BSF is pinapakain siya sa manok. Makakatipid ka sa feeds, sa pakain sa manok, lalo na kung mayroon kang alagang BSF. Pangalawa, sustainable agriculture siya kasi meron siyang manok. Yung manok, yung nakain sa BSF at saka yung manok, yung mga iti ng manok o tsaka yung ginagamit dito. Kung makikita nyo mga kabukid, dito yung ginagamit at para maging mataba yung yung mga pananim dito sa farm nila ni Sir na sustainable agriculture. Now, kung makita mo mga kabukid, di ba yung ganda ng mga tanim dahil yan sa mga content ng iti na manok at saka compost na BSF, matatawag talaga natin na mga kabukid na sustainable agriculture siya kasi kung makikita mo is maganda yung tubo ng mga pananim. Kita mo naman yun, maganda mula sa patanim, no? At saka dito mga kabukid, maraming salamat at kung nagustuhan mo mga kabukid ang aming video, please like and share and follow my page Buhay Bukid Life at maraming salamat po. God bless.